At syempre po, ang bumibida po sa usapin ng bayan ngayon na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Ano tong ginawa ni Dennis Padilla? Ginamit pa ang kanyang ina sa pagpapaawa niya. Nagagalit kayo sa mga bashers? Nagagalit kayo sa mga netizens na nagpapayo na dapat hindi ka nalang nag-post, Dennis Padilla, dahil pinalungkot mo ang isang napaka-engrande dapat at napaka-seryosong pagkakataon sa buhay ng anak mo. Huwag kang magagalit. Hindi mo kaaway si Marjorie, Dennis Padilla. Hindi mo rin kaaway si Julia, si Leon, at si Claudia. Bitiranang kolonista na si Christopher Min, nawindang sa totoong ginawa ni Dennis Padilla para kaawaan. Marjorie Barreto, ayaw paawat. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Pinagpiestahan pa rin hanggang ngayon ang bardagulan ng mag-asawang Dennis Padilla at Marjorie Barreto, na kung saan nag-ugat ang lahat sa pasabog kamakailan ng komedyan actor na si Dennis Padilla nang ikinasal nito ang kanilang anak ni Marjorie Barreto na si Claudia Barreto. Sa vlogga, nagbitira ng kolumnista na si Christopher Min kahapon, April 15, 2025, ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan nawindang sila Nanay Christopher Min sa natuklasang pa-victim na kwento ni Dennis Padilla para kaawaan ng publiko. Aloka. Dito muna tayo sa umiiyak si Dennis. Iyak siya ng iyak. Parang ang tingin natin sa kanya, biktima. Nakakaawa naman tong tatay na to. Umaasa na siya ay maghatid sa altar sa kanyang anak. Pero wala palang partisipasyon. Correct. Diba? Kaya doon naman tayo humugot na ano ba yan? Ang tagal niya nang sinusuyo itong mga anak niya. Diba sa post, interview dito, kaliwat kanan. Tapos ito na nga yung grand final sana. Ito na po yun. Sumagot na po si Marjorie Barreto. Ano ang sabi niya? Nung magsama-sama pala ang mag-aama kasama ang nanay ni Dennis Padilla nung March 18, maliwanag po ang paliwanag ni Claudia. Please look good, Papa. Pero mag-isa ako nalalakad sa altar. Napakalinaw po nun. I'll be alone, sabi niya. Hindi siya ihahatid ng kanyang ina at hindi rin siyempre ihahatid ni Dennis. At narinig po yan ni na Leon ng kanyang nanay at ni Julia. O Gino, nag-usap sila. Claudia had two requests. Don't divulge about the wedding details. And number two, Papa, I'm gonna walk myself down the aisle. Mamatay man lahat ng anak ko, sinabi niya yun. Because that was the main reason for the lunch meeting. That they were able to talk about boundaries. And he said, okay. Nag-okay si Dennis. Okay. My kids were there as a witness. At sumang-ayon si Dennis. Walang problema. Very jolly pa nga raw. Nagkukwento. Walang anuman na kinontra sa sinabi ni Claudia. At saka tuwang-tuwa daw ang magkakapatid nung umuwi na ang saya-saya daw nila na parang wala parang wala daw nangyari. Di ba? Parang okay lang. Okay Ang na saya. okay daw. Ang saya. Aba, pagkatapos ng lunch, kinakamusta ko. How was it? Wow! Happy si Leon at si Julia nagkikwento. Talaga? It went so well. My God, Mom. You know, parang the right amount of tama lang daw. Grabe, nag-improve. Yung hindi na siya nag-expect na parang tamang timpla. Si Dennis. Nagpapatawa pa sila. They were laughing. So, yung pong paawa, pa-victim na estado ni Dennis, nabuo po yan sa utak nating lahat. Yun ang totoo doon. Pero eto, ang pinakamasakit doon, yung iyak niya na sabi niya, ang mama ko, iyak ng iyak, masakit na masakit sa kanyang kalooban yung nangyari. At siya daw, habang lumalakad daw si Claudia, tumalikod daw siya dahil nakikita niya, ayaw niya ipakita sa kanyang nanay ang kanyang pag-iyak. Sa patuloy nga ng kwento na ibinahagi ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ay nagulat sila sa mga inilabas ni Marjorie Barreto na mga litrato na tila natamimi at napahiya ang dating asawa ni Marjorie Barreto
na si Dennis Padilla. Heto na po ngayon ang resibo. Nung sumagot si Marjorie Barreto, meron pong retrato na magpapatunay at kahit kailan di po makakapagsinungaling ang retrato, ibinababa, inahawakan sa kaliwang braso ni Marjorie ang kanyang biyanan na tinatawag po niyang Mama Lina. Ang bait, diba? My mother-in-law and I respect her, sabi niya. O, di ba? Nakakatuwa yung gano'n, no? At hindi daw namumugto ang mata. Hindi umiyak ang nanay ni Oo, Dennis. nakangiti pa nga sa picture. Oo, nakangiti pa. At sinabi, Marge, ang ganda mo pa rin. Oo, di ba? Yun. I took her by the left. I met her halfway through the stairs of the altar and I walked with Mama para bigyan ng respeto si Mama. Kasi yun ang time na nakita ko siya eh. Di ba? She was so happy to see me. Hindi mugto ang mata ng mother-in-law ko. She was kissing me, I was kissing her, and I was hugging her. She was hugging me. Marjorie! Sabi niya, ano, magkaganda-ganda mo pa rin. Na-miss na kita. Saan yung sinasabi niyong inapi yung nanay ninyo? Kaya ano tong ginawa ni Dennis Padilla? Ginamit pa ang kanyang ina sa pagpapaawa niya. Correct. Samantalang heto, napakalinaw talaga na nagyakap pa pala. Oo. Yung dating magbiyanan. Tapos, kaya nga naguguluhan na liwanagan na actually ang mga tao. Yung mga sinasabi ni Dennis sa unang interview na pinabulaanan na ni Marjorie na yung With resibo. Oo, yung pinauupo siya. Di ba sabi ni Dennis, pinauupo siya sa mga ninong. Sabi niya, bakit naman ako uupo Eh, doon? ako Hindi ang naman father of the bride. Oh, di ba? Sabi nga, dapat doon siya umupo kasi nga hindi naman siya tatabi kay Marjorie kasi maangas daw siya. Oo, umpisa pa lang daw, kitang-kita na niya from afar. Ang angas-angas daw ni Yes. Dennis. Parang nagulat pa raw na, bakit nandito to? Correct. Ano to, nanay ako, wala ako dito. Pero ito, I said, okay, I'm gonna come into this wedding in peace. Pero Oji, pumasok pa lang ako sa simbahan, ang angas na ng tingin sa akin from afar. So in my mind, bakit surprised ba siya na nandito ako sa wedding? Dugtungan ang kwento na ibinahagi ng bitiranang kolumnista si Christopher Min ay nagulat sila sa iba pang pruweba ni Marjorie Barreto na bukod sa nakipaglambingan si Marjorie sa kanyang dating biyanan, ay nakipaghalubilo din pala si Dennis Padilla sa iba pang bisita na tila taliwas at kabaliktaran ang inilabas na kwento na pabiktim sa publiko ang atake ni Dennis Padilla para kaawaan, ngunit booking na booking dahil siya pala ang umiiwas sa grupo. Eto na, mas pinili pala ni Dennis na umupo doon sa mas malayo. Oo, Nang sagot. sabi niya, wala daw lumalapit sa kanya kahit sino, hindi raw tumawid yung mga anak niya. Naglabas na naman po ng another resibo. At napakahalaga po mga kachika, mga kababayan, ng resibo. Ito po kasi ay hindi makapagsisinungaling. Ito po ang makakapagpatotoo na mali ang sinasabi Oo. ng ibang tao. Oo, Diba? sa lahat ng kwentuhan. At ito na yung may pinag-uusapan, meron tayong nakikita na ito yung naganap. At ito po yung naganap. Oo. Si Dennis pa po ang pinupuntahan ng mga ninong at ninang at ng pamilya ni Marjorie Correct. para batiin. Oh, pinakongratulate pa siya. O bakit niya sasabihin ngayon? Wala daw nga eh. isang At saka usap siya- sa Walang kanya. sino man Oo. na parang na-left out siya. Oo. At saka siya wala siyang ipapakitang resibo. wala. Ay, si Marjorie talagang kumpleto. Oo, kompleto. Sa dulo nga ng kwento ng bitiranang kolumnista si Christopher Min ay binahagi nila ang komento ng ilang netizens na tila nabash ng husto si Dennis Padilla na labis ikinagalit nito. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kaya, nagagalit kayo sa mga bashers? Nagagalit kayo sa mga netizens na nagpapayo na dapat hindi ka nalang nag-post, Dennis Padilla, dahil pinalungkot mo ang isang napaka-engrande dapat at napaka-seryosong pagkakataon sa buhay ng anak mo. Huwag kang magagalit. Hindi mo kaaway si Marjorie, Dennis Padilla. Hindi mo rin kaaway si Julia, si Leon, at si Claudia. Ang tunay mong kaaway, ang tunay mong kalaban, ang konsensya mo. Ayun, napakahirap. Kapag konsensya mo ang tinanong mo, hindi ka kahayang sagutin. Alam mo ang mga pagkukulang mo bilang ama. Alam mo kung sino ka sa mga anak mo at kay Marjorie Barreto. Alam mo kung saan ka dapat nakatayo. Pero gusto mo talaga na guluhin ang okasyon ng anak mo at magpaawa ka at magpa-victim ka para makuha mo ang simpatya ng publiko. Yun yun. Oo. Diba? Yun.
nung sa mga kwentong narinig natin pareho on both sides, alam na natin kung sino at ano ang nangyari. Oo. Kasi akala niya bingi yung makakarinig ng senaryo na to. Akala niya walang bibig na magsasalita. Oo. Akala mo patay ang mga kalaban mo. Buhay na buhay sila, Dennis Padilla. Yun lang. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!